Nung nawala sa top charts ang EcoSport, akala natin magda-die down na yung subcompact crossover market. Pero nagkamali tayo. Lalo na nung pumasok ang Geely Coolray, which took over the segment by storm. Kaso ngayon, may rising segment sa 1 million peso price range. And that is the smaller crossover market. Nauna na ang Cherry dito, pero lalo pang umusbong ang segment na ito nung pumasok ang Kia Stonic. Then back in 2022, Toyota Motor Philippines launched the Toyota Race, na bigla rin sumulpot as the 7th best-selling car in the Philippines. Clearly, there's a demand for smaller crossovers dito sa Philippines. Kaya nga noong 2023 Manila International Auto Show, dinala na at pinakita na ng Geely yung kanilang Challenger. At ngayon, kasama na natin siya ngayon. Say hello to the 2024 Geely GX3 Pro Comfort. So ngayon, titignan natin kung papalag ba ang crossover na ito sa kanyang mga segment rivals. At take note lang, this car is priced at 878,000 pesos. So paano ba yan? Bago tayo magsimula ng review, don't forget to like and subscribe to Phil Coches YouTube channel. Click that bell icon para lagi kayong una sa mga bagong videos namin. Tara, let's go! Let's start this one! Kotse ba? Feel kotse na. Unahin muna natin yung size, no? As compared to the current segment rival, which is the Toyota Race, ang Geely GX3 Pro ay mas maikli at mas mababa ang height. Pero mas malapad ito. At alam naman natin sa mga maliliit na sasakyan, importante yung lapad. Alright, dito tayo ngayon sa front exterior ng Geely GX3 Pro. Meron itong automatic halogen na headlights. Tapos sa baba, andun yung kanyang DRL. Though naka-halogen siya, oo, yung mga segment rivals na kasi yung iba naka-LED na di ba? Even the smaller hatchbacks na mga modelo, naka-LED na. So sana, LED na rin yung nakakabit na ilaw dito. Pero, ito yung kinabit. Yun ang kukunin natin. Tapos ito, nung nakikita nyo, integrated siya, yung parang kilay na yan, yaan yung turn signal indicator. So maganda is mahaba yung magiging kulay na orange or amber dyan kapag finlick mo yung turn signal. Tapos overall, yung harap ng Geely GX3 Pro, for me medyo parang, for the lack of better term, parang outdated na modelo. Lalo na pag kinumpare mo sa mga current na models ng Geely dito sa Pilipinas. Pero ang nakita ko lang dito, it's like a mash-up ng dalawang sasakyan nila. Sa taas, kung makikita nyo sa part na to, yung sa kanyang grill, papunta dito sa headlights, para siyang M-Grand. Tapos pagdating mo dun sa may bumper, parang kinuha ng onte sa Ascara. Especially dito sa trim na ito. Sa Ascara, naka-chrome. Dito, naka-body cladding na black. Tapos ito pa pala, no, kung mapapansin nyo, yung kanyang halogen headlights ay integrated ng parang blue trim, ng blue design dun sa kanyang pabilog. Pero hindi sinisignify ng blue na yon ay hybrid. Hindi siya hybrid, baka magkalituhan. No? Para lang, ngayon pa lang, nalapag na natin. Hindi siya hybrid. Kumbaga, trip lang ni Geely lagyan ng color blue yung kanyang halogen headlights. Pero no, pag tinignan nyo, nag-work naman yung design. Para siyang Blue Eyes White Dragon. Ayun, White Tiger lang alam ko eh. Tiger ban pala. O, engine tayo. Yun. Pagdating sa engine, the Geely GX3 Pro is powered by a 1.5-liter naturally aspirated gasoline engine that delivers 102 horsepower and 145 Nm of torque. And then the engine is connected to a CVT. In terms of fuel economy, I was able to get 9.5 kilometers per liter while driving around the city at an average speed of 15 kilometers per hour. Tapos sa open highway naman, I was able to get 14.3 kilometers per liter while cruising at 80 kilometers per hour. Roughly, matipid na rin. Bang!
Pagdating sa side ng Geely GX3 Pro, mapapansin nyo meron siyang sharp na character line. So para siyang tatlo no? Mula dun sa fender flares, dito sa lower doors, pati dito sa belt line niya dito. No, nakapagbibigay siya ng added texture or added muscle dun sa side profile ng Geely GX3 Pro. Tapos dun tayo sa specifics, meron itong power adjust side mirrors, pero hindi siya power folding. Tapos sa taas, meron tayong roof rails, since it's a crossover nga di ba? Then sa baba, mapapansin nyo yung black cladding niya na nag-extend mula doon sa harap. And maganda pa dito is that merong foam na carbon fiber. So para sa akin, nung una maganda siya, no? Pero pag iniisip ko matagal, sana naging black cladding na lang all the way. Kasi carbon fiber denotes sporty yung vehicle di ba? And the GX3 Pro is not meant to be a sporty car. It's meant to be a cruiser or a leisure and pleasure na car. Pleasure. Tapos sa wheels naman, meron tayong 16-inch wheels, no, na maganda yung kulay for me. It's gunmetal and it also complements lalo na dun sa kulay ngayon ng ating GX3 Pro. Ayun, tingnan natin yung likod. Ayun, pagdating naman dito sa likod, no, kung sa harap, sinabi natin kanina parang medyo outdated yung design. Pag tinignan mo yung likod, eto para sa akin bumawi si Geely when it comes to the rear design. Kasi parang modern looking na yung kanyang likod. Although, hindi siya ganong ka-pop out as compared to the Chinese cars na nandito sa Philippines and even the Japanese cars or kahit anong crossover dito sa local market. Kumbaga ito, ang pinapakita niya sa iyo is that, yes, may modern look ako, pero I'm not too flashy. Ayun. Tapos pag tinignan mo dito, no, para pang dagdag na sporty or young appeal, meron pa siyang integrated na spoiler. Tapos yung kanyang dito, malaki, distinctive siya. And kung mapapansin nyo, gaya na nasabi ni Direk kanina sa akin, no, napansin niya na parang it brings back the memories of the Mitsubishi ASX, yung kanyang pinakalikod because of this design pattern sa kanyang taillights. Tapos yan, nandito pa rin sa gitna yung ating Geely na proudly logo, GX3 Pro emblem nandun. Tapos pagdating mo dito sa baba, yun, meron tong angular bumper na maraming nangyayari. It's quite busy for me kasi one thing is that meron pa siya ditong mga trims na slats na parang vertically slat siya doon. Parang cheese grater na, ewan ko kung ano, pwedeng pang ano rin ng onion. Tapos pagdating mo sa baba, meron pa siyang faux diffuser. Is it good? Well, sa akin, oo. Kasi it adds style and it adds character dun sa buong design ni Geely GX3 Pro. Kasi without this trim, feeling ko masyadong magiging bland naman yung kanyang rear part or yung kanyang rear design. Bago tayo pumasok sa loob, hirap pala pag isa na lang, no? Lagi naman na mag-isa eh. Cargo tayo, cargo. Yan. So wala siyang powered tailgate, but it's okay kasi relatively magaang naman yung kanyang pinaka-tailgate. So walang problema kung kung walang powered tailgate. Tapos may handle pa dito for easy na pag-pull pababa para masara mo yung tailgate. And then when you look into the cargo area, relatively maluwag siya for its size na sasakyan. Marami kang malalagay dito like siguro 5 overnight bags, walang problema na ipasok dito. Ito naman, yung tonneau cover, pwede mo rin naman siyang tanggalin in case na gusto mo ng added height kapag ka maglalagay ka ng mas matataas na gamit. And then one thing lang na napansin ko dito is that medyo mataas yung kanyang loading height. Kasi because of the beefy bumper, kailangan mo mag-effort ng onte para malapag dito. But ang positive naman is that meron tayong body cladding dito na gaya ng sinabi namin sa mga previous video reviews namin, pwede mo ibagsak dito yung gamit nang wala kang iniintinding magagasgas yung body paint ng sasakyan mo. Tapos when it comes to the rear seats naman, natutupi yan, 60-40. Tapos pag tinupi mo, obviously, mas malaking cargo yung mabibigay niya sa'yo, which gives you access kapag kailangan mong mag-load ng mas mahabang gamit. Pero take note lang, the Geely GX3 Pro is not that big. Pero marami ka pa rin pwedeng masakay na gamit, gaya nga ng kanya flexible na cargo area na tinulungan pa nung kanyang 60-40 na split folding seats. Gusto nyo, pasok na tayo? Tara, sa loob tayo. Ito yung sinasabi ko guys. Di ba? Jordan. Yon, dito na tayo sa rear seats ng Geely GX3 Pro. And mapapansin nyo, hindi siya ganung karaming amenities, which is expected considering the price point of the vehicle. Number one is that wala siyang rear aircon vents. Pero all goods pa rin naman yun dahil yung bato ng aircon mula dun sa harap, abot na abot dito sa likod. Tapos pagdating dito, meron tayong isa na USB charging port. So hindi mo na kailangan makisuyo dun sa mga nakaupo sa harap kung gusto mong mag-charge ng phone. And then when it comes to the seats, this car can accommodate
5 passengers as a whole, no? Pero pag tinignan mo itong rear seats, para sa akin height ko is 5'5" and medyo chubby ako. Parang mas komportable kung dalawa lang kayong uupo dito. Kasi kung tatlo, medyo challenge for the middle passenger kasi masasacrifice or mako-compromise ng konti yung kanyang legroom and elbow room. Tapos maganda naman doon, in case na kailangan talagang magsiksik ng pangatlong pasahero, is that mababa yung center tunnel dito. So in that sense, medyo hindi masyadong bothersome para dun sa middle passenger, lalo na yung placement ng kanyang paa. And then in terms of the seat material, naka faux leather upholstery tayo. And then meron pa siyang stitching na pula, no, para hindi siya masyado plain. And what I like is that hindi lang basta binigyan ng upuan ni Geely itong sasakyan na ito. Kasi may texture pa siya meron siya dito na brake para hindi siya yung diretso na faux leather lang. So, good point yun. And then, pagdating mo dito sa door panels, as expected, punong-puno siya ng hard plastic materials, di ba? Ayan, no? Pero despite having a hard plastic materials or despite using hard plastics, binagyan pa rin ng effort ni Geely by integrating it with a design pattern dito. Di ba? Para naman hindi masyadong plain looking na plastic lang yung makikita mo dito. And then pagdating mo dito sa baba, meron tayong bottle holder, which is good kasi pagka magbabiyahe kayo, pwede kang maglagay ng inumin mo dyan. And then pagdating mo dito sa harap, no, yung legroom ko, nakita nyo naman, 5'4", 5'5" akong tao, maluwag na maluwag for me. Ito yung normal seating, ito yung normal driving position ko, no. Maluwag pa yung aking legroom dito. Walang problema. Gaya nga nasabi ko kanina, kung dalawa lang kayong uupo dito, enough yung elbow room and yung leg room. Yun lang, medyo magkakaproblema kapag ka merong pangatlong pasahero. What I also wish na meron itong Geely GX3 Pro is yung kanyang center armrest. Wala siyang center armrest, no? Though, understandably so naman na yun, no? Kasi price point nga yung hinahabol dito ni Geely. Pero para sa akin, sana meron. Para added comfort yan sa inyo dito as a rear passenger. Tapos, pag tinignan mo, it's the same. Yung bolstering ng upuan, it's quite nice. Ang gusto ko pa dito sa likod hindi ganong kalambot yung feel ng sandalan mo. Kumbaga, ako kasi medyo lagi ako nagkaka-back pains, no? Maganda yung support, lalo na dun sa lower back ko kapag sumandal akong ganyan. Kaya in a sense, kapag naglo-long drive kayo, hindi ka basta-basta mangangawit kapag dito ka nakaupo sa likod. And basically yun yung rear passenger area or rear seats or rear interior ng Geely GX3 Pro. Punta naman tayo dun sa harap. Meron tayong mga pagkukwentuhan pa dun. Alright! So dito na tayo sa front interior ng GX3 Pro, no? At ang una ko napansin dito is yung kanyang dashboard layout. Bakit? Kasi it's seamless at saka straightforward. Hindi siya maklutter In that sense, nakapagbibigay siya sa'yo ng parang mas easy on the eyes, kumbaga. Diba? Tapos, on top of that, nakagitna yung kanyang 8-inch na infotainment touchscreen. Kapag nakapatay yung vehicle, akala mo ganyang sobrang laki ng touchscreen. Pero pagka binuksan mo na, makikita mo na yung gilid niya ay dun sa meant for the touchscreen button. So medyo lumiit yung kanyang pinaka-infotainment touchscreen. Masasabi ko sa infotainment touchscreen is that maganda yung kanyang resolution, pati yung graphics niya, hindi naman ganun ka-outdated, and responsive siya kada sa pindot mo. However, what I wish is that, yun nga no, sana integrated na rin ito with Apple CarPlay and Android Auto. Yun yung nagiging, for me, Achilles heel ng Geely Wala siyang Apple CarPlay and Android Auto. Though meron naman siyang phone mirroring, pero you need to download an app pa para mapasok mo yung connection na yun. So, yun. And for me, mas maganda yung interface ng Apple CarPlay at saka ng Android Auto. Well, anyway, at least maganda yung iyong touchscreen. Tapos pagdating dito sa steering wheel, integrated na rin ito with several buttons. One is andito yung controls mo for the audio, pati dun sa touchscreen mo, dito mo siya ma-access. Tapos dito naman sa left hand mo, dito mo mapipitik or ma-adjust yung cruise control. Yes, merong cruise control itong sasakyan na ito. Tapos may speed limiter pa. So para iwas overspeeding. So yun no, kung walang Apple CarPlay or Android Auto, yun naman yung binigay sa'yo ni Geely dito sa GX3 Pro. Binigyan ka niya ng cruise control. So ikaw na lang magde-decide kung ano ba mas importante sa'yo, Apple CarPlay or cruise control.
Diba? Tapos pagdating sa side, as nakita natin sa likod, no, hard plastic materials pa rin dominant yung ginamit dito. Tapos dito may konting soft, pero it's not that soft, no? Parang dinagdagan lang ng onting padding. Pero medyo manipis siya for me. So medyo sasakit pa rin yung siko mo kung didiin mo siya dito. Tapos gaya nung sinabi ko sa likod, meron ding pattern dito sa door panels para hindi ganung plain looking yung side profile or yung door panels ni Geely GX3 Pro. Tapos, ito pa yung interesting na nakita ko is yung door handles. Yes, maganda yung accent niya dito na flat chrome napapanik na, tas nag-extend dito. It sweeps back here. Pero, yung door handles, hindi nakalubog doon sa mismong side panel, doon sa mismong door panel. Nakaangat siya. So, parang medyo, yan, may off siya dito ng onte na millimeters na or centimeters na distance. Para sa akin, mas maganda kung nakalubog siya seamlessly. And yun nga, no, para mas seamless yung design. Tsaka minsan, naiisipin mo, ay, hindi ko yata nasara ng todo yung pinto. So, yun lang naman. Tapos balik tayo dito sa, bago tayo pumunta sa gitna, dito muna tayo. Meron siyang analog instrument cluster. Yung dials niya, circular na bilog. And then yung gitna, may digital screen siya doon for the usual na makikita nyo. Like yung trip meter, yung kilometers per liter na tinatakbo nyo, tsaka kung gano'n ng kalayo, yung nadadrive mo overall dito sa sasakyan na ito. So, good thing siya na may ganun. Pero, sa ibang sasakyan kasi, ma-adjust mo siya dun sa integrated button sa steering wheel. Pero dito sa GX3 Pro, may button dito para ma-tweak mo or makita mo iba't ibang information na nandun sa digital screen sa gitna. And yun, balik tayo sa gitna, no? Dito tayo sa gitna ng dashboard. Sinabi ko kanina, seamless, straightforward. Oo, gusto ko yung dating na yun kasi it gives a premium look. Pero, ang only problem ko lang is itong gold na pattern na trim dito. Hindi ako fan nito Parang naalala ko yung iPhone 6s ko dati sa kulay di ba? Hindi ako masyado fan ng gantong kulay. Sana black na lang, no? Or yung mas prefer ko sana yung texture na black. Tama diba, sir? Texture na black. As compared dito sa gold na to. Well, gets ko rin naman kung ba't ginawa ni Geely na gold to para magkaroon ng break yung color na itim dito sa kanyang pinaka-dashboard. Pero yun nga, naalala ko yung iPhone 6s na gold ko dati. Tapos, same, hard plastic materials pa rin all over. Makikita nyo dyan. But what I like is that meron siyang dedicated buttons para sa climate control mo. Ito siya, easy access lang. Hindi mo na kailangan buting-tingin pa doon sa kanyang touchscreen. Aside from the fan speed, meron ding adjustment for the temperature. No, hindi siya naka-dual zone, no? Sync siya. Huwag naman tayo humingi na masyado. Price point yung tingnan natin. So, yun yung maganda. Meron siyang separate button for that. Para ikaw, pag nagda-drive ka, madali mo lang makapa. Hindi mo na kailangang hanapin pa dun sa kanyang touchscreen. Bakit ko inuulit yung hanapin? Well, kasi yung Geely GX3 Pro comes with 3 drive modes. Meron siyang Eco, Comfort, and Sport. Ngayon, hindi mo siya ma-activate dito sa labas or dito sa steering wheel. Wala rin siya dito sa gear shifter na location natin. Andito siya integrated sa loob ng touchscreen. So for you to access that, pupunta ka pa ng settings, tapos sa vehicle, ayan siya Eco, Sport, Comfort. So dun mo lang siya ma-access. So ikaw, kung real time na gusto mo mag-change ng driving mode, medyo kailangan mo ng konting steps for you to activate your preferred driving mode. Kasi pupunta ka pa nga dito sa screen, tsaka mo siya parang 1, 2, 3 steps before you can get yung preferred mo na driving mode. So sana merong separate button din for that para mas easy access or mas easy adjustment para sa driver. And then pagdating natin dito sa center cluster, sa center console, nabubulol talaga ako Dito may isa tayong USB port for charging or to connect your phone dun sa kanyang touchscreen. And then meron din tayong 12-volt outlet dito para kung may extra gadget kayo or gusto niyo maglagay ng dashcam, pwede diyan isaksak yung adapter na yun. Tapos ito sa gitna, meron siyang malawak na pad, Malaki yung pad niya. Tapos may logo pa ng susi ng Geely. So nung una, akala ko may wireless charging itong sasakyan na ito. Pero it turns out wala. Pero okay lang naman considering the price point of the vehicle. At ang mabibigay nun sa'yo,
easy placement of your phone. Tapos, kung ano pa, may pasahero ka. Ayan, hiramin natin itong phone ni Direk. Kasyang-kasya, dalawa, oh. Sinukat. Di ba? Wala kang mga wireless charging, pero at least, malaki yung compartment mo dito to stow away different stuff. Gaya nito, dalawang cellphone. At malapit din siya sa USB port in case you want to access yung easy connection or yung phone mirroring app nitong Geely GX3 Pro. Tapos pagdating dito sa shifter, maganda pa is that parang may konti siyang hawig dun sa mga other Geely cars na nakita natin. Even itong panel na to, itong trim na to, parang nakita nyo rin siya sa dating mga Geely models like the Coolray, for example. Tapos gaya nga nung sabi ni Boss Jacob, no, ito yung wow handles. Bakit wow? Well, kung bitin ka nandun sa pasahero, pwede ka dito humawak pagka in case na nag-e-enjoy masyado yung driver mo. Ayun. Pero, compared dun sa, sabi natin kanina, yung Coolray, no, itong GX3 Pro, hindi naka-electronic shifter. Gated pa rin siya, no, yung PRND niya. Tapos, meron pa siyang manual mode na easy access lang. Ipuput mo lang dun sa right and you can do the manual mode dito sa Geely GX3 Pro. Alam ko hanggang 8 yung gear nito, yung 8-speed na automated manual niya. So, yun. Shift. Pag gusto mo mag-up shift, pitik lang sa pataas. Pag downshift, pitik pababa. So, balik natin sa park. Tapos dito sa gitna, meron tayong cubby holes. Ang problema ko lang is that ito, 500 ml to na tubig, kasyang-kasya. Pero ngayon kasi nauuso na yung mga naka-tumbler di ba? Mas maganda naman kasi tignan, tsaka mas tumatagal yung lamig. Pagka nag-tumbler ka, feeling ko hindi ka kasya kasi ito mapayat na Pero halos puno mo na yung space, tsaka aalog-alog pa siya. Di ba? So maganda, dito mo na lang siya ilagay. And pagdating mo dito, may soft na onte, pero matigas pa rin siya for me. Pero maganda is that may armrest pa siya. Bago ko makalimutan, no? Yung layout ng center console niya is maganda for me. Kasi aside sa design niya, mataas Mataas siya. So ikaw as a driver, madali mo siya maaabot. Hindi mo na kailangan medyo bumaba. 'Di ba? Mataas siyang ganun. Na nakita rin natin na design 'yun sa Toyota Race. Tapos, the Geely GX3 Pro also comes with a sunroof. Ito siya na nabubuksan yan, mga Phil Coaching viewers. Ayan, nabubuksan din siya. Pero sa harap lang. Pero okay na rin. Tapos aside from the sunroof, ang isa dito is that meron siya nung dotted na sticker which parang nababawasan niya yung sunlight or it also helps siguro na mabawasan yung heat kapag tirik na tirik yung araw. Tapos complemented pa nitong cover na to in case na ayaw mong gamitin yung sunroof mo. Yun. Tapos ang controls niya nandito na rin So maganda. Buti hindi in-integrate dun sa touchscreen para hahanapin mo pa rin bago ka makapag-sunroof. Tapos yung overall, yung interior layout or yung dashboard layout nitong Geely GX3 Pro is malinis. Kaya ako siya nagustuhan. Malinis, easy on the eyes, madali ma-spot yung mga essential buttons. Which translates na ikaw as a driver, kahit first time mo umupo dito sa loob ng sasakyan na ito, ay hindi ka malilito. And yun. Gusto nyo mag-drive? Tara, drive naman tayo. Okay, we're now driving the Geely GX3 Pro. At ang una ko napansin dito is yung kanyang ride comfort. Relatively, it absorbs road imperfections well. Akala ko kasi nung una medyo magiging firm or medyo magiging hard yung kanyang suspension. But it turns out hindi. For me, maganda yung absorption niya kahit na medyo may biglaang lubak. Pero pag sobrang lalim na lubak, syempre mapapaaray ka talaga. Pero overall, goods ako dun sa kanyang suspension tuning. Hindi siya ganong katigas at hindi rin naman siya ganong kalambot. Which brings me to my second point pagdating sa body roll. Mapapansin mo, pagka dinrive mo itong sasakyan na ito, medyo may konti siyang body roll. But not that bothersome. Hindi naman yung tipong to the point na matatakot ka at maiilang ka to take on sharp corners. Meron lang onte, considering nga kasi na may kataasan yung ground clearance nito. Lalo na kapag kinumpare mo sa Geely M Grand. Bakit ko nasabi yung Geely M Grand? Kasi yung GX3 Pro tsaka M Grand ay parehas na may 1.5 liter engine. Tapos yun nga nagkakaiba sila when it comes to the overall ride comfort
dahil yung M Grand is a sedan and this one is a crossover. Kaya dito, mas noticeable yung body roll dahil mas mataas yung kanyang ground clearance. Tapos when it comes to the noise insulation naman, yung noise insulation ng GX3 Pro is for me sakto for its price point. Bakit ko nasabing sakto for its price point? Kasi sana for me mas tahimik pa yung loob nitong sasakyan na ito. Kasi pag kami dumaan ng mga motor, dinig na dinig mo siya eh. Tapos even yung mga idle ng mga katabi mong kotse pag na-stuck ka sa traffic, pumapasok ng onte sa cabin. Pero understandably so na yun and goods na yung quality, yung amount na pumapasok kapag ka consider mo yung kanyang price point. Tapos isa pa dito, no, yung kanyang engine, nadidinig mo rin yung roar niya every time you step on the accelerator. Which for me, normal naman yun. Normal yun. Pero medyo dinig lang talaga dito. So, sana mas maganda yung noise insulation dun ng onte. Pero what I like about this car is that, ano siya eh, chill lang siyang kotse eh. Well, sabihin ko to, no, kasi kailangan natin sabihin, no, it's not a Geely Coolray kapag ka dinadrive mo. Which is, dapat alam mo na agad. Kasi ito, naturally aspirated eh. Yung Coolray, naka-turbo yun eh. So, ang layo ng difference nun when it comes to power delivery. But despite having a naturally aspirated na engine, itong GX3 Pro is that hindi ka masyado bitin eh when it comes to power delivery. Ang nakakaganda pa dito is that yung kanyang CVT, well, given na yun, smooth yung magiging transmission mo kasi doon kilala CVT eh, di ba? Hindi masyado nalilito yung CVT mo even when you're going on an uphill. Mabilis na mag-adjust na ibigay yung pinaka-optimum na gear for you. Tapos when it comes to the steering wheel, eto, no, hindi ko nasabi kanina sa interior part, nakalimutan ko. Meron itong tilt adjust only. Wala siya nung telescopic na adjustment, which is, again, understandably so, considering the price point of the vehicle. Pero isang nagustuhan ko dito sa Geely GX3 Pro is that meron na siyang cruise control. Kasi yung ibang kotseng kalaban niya, wala nung feature na yun eh. And for it to have that technology, parang ano yun, isa sa main calling card ng sasakyan na ito. At madali mo siyang i-adjust nung pagka gagamitin mo when you're on the open highway. Tapos may speed limiter pa para iwas huli. Tapos ito, no, when it comes to forward visibility, okay sa akin yung vista ko as a driver. Tapos na-complement pa yun na bukas yung quarter glass dito sa magkabila. Kasi nakakapag-add yun. Kasi medyo ano eh, kapag ka nakaupo ka dito sa driver's seat, pag tumingin ka sa kanan, medyo hindi mo na nakikita yung baba because of the orientation or yung layout ng dashboard, pati nung exterior ng vehicle. Ngayon, since butas yung front quarter glass doon, mas madali kahit paano may added visibility ka pag kailangan mong silipin kung may tatamaan ka doon sa gilid. Tapos yun, no, sinabi nga natin naka-CVT to, di ba? And hindi ka mag-expect ng Coolray-like na driving performance dito. But what can the GX3 give you is a leisurely drive. Kumbaga, chill drive. Kung chill drive ang hanap mo, kuwang-kuwa ka nitong GX3 Pro. And if you're planning to use the GX3 Pro na daily car mo sa city, goods din. Kasi gaya nung sinabi natin fuel economy kanina, di ba? Notable yun when it comes to fuel economy. Tapos yung CVT niya, swabe pa. So ikaw as a driver, medyo hindi ka mapapagod or medyo mas pleasurable yung magiging drive mo. Lalo na kung daily mo within the city. Tapos kung yung open highway mo naman, hindi ka pa rin bitin when it comes to power delivery. However, you just need to plan your overtakes well. Kumbaga, good measure para safe. Kasi since naka-CVT siya, kapag ka diniin mo yung paa mo dun sa accelerator pedal, it takes time for the power to kick in, which is normal sa CVT or yung sinasabi natin na rubber band effect. So, yun nga, planuhin mo yung overtakes mo para mas safe ka pa nagda-drive. Tapos yun, no, kahit ano namang sasakyan pa yung gamit mo or gusto mong bilhin, pag mag-overtake ka, planuhin mong mabuti para safe ka. Lalo na kung may pasahero ka. Tsaka, hindi lang naman ikaw yung pwedeng madisgrasya eh, di ba? Pagkapangit yung overtake mo eh, baka mandamay ka pa eh. So, yun, maganda, chill-chill lang. Tapos ito pa, no, the Geely GX3 Pro also comes with a hill assist na function. Gaya nito, medyo stuck tayo sa uphill. Kapag ka binitawan ko yung pressure sa brake pedal,
hindi basta-basta magro-rollback yung, wow, sana ganun lagi yung fuel, no? Hindi basta-basta aatras yung sasakyan mo. Kumbaga, i-hold ka lang niya. Tapos kapag ka-uphill, yun nga, bibigyan mo ng onti yung silinyador mo dahil nga CVT siya. Tapos yun, no, mabilis mag-adjust yung kanyang transmission para mabigyan ka ng pinaka-optimized na power to overcome that uphill road. Ito kasing sasakyan na to, di ba, naka 1.5 liter engine. Tapos 4-cylinder na siya. In that sense, mas less yung vibration ng engine. Lalo na kapag unang start mo sa umaga or pagka unang start mo pagka i-drive, first time mo i-drive yung sasakyan sa araw na yun. Bakit ko nasabi yun? Kasi yung Coolray, naka 3-cylinder siya. So, medyo mas dama mo yung vibration ng engine dun sa 3-cylinder as compared dito sa naka-inline 4. Which is expected already kasi nga dun sa layout ng mismong makina. Gaya nung sinabi ko kanina, di ba? Yung driving modes. Ito, ang lagi ko lang ginagamit, mostly na ginamit ko when testing this car is the comfort mode, kumbaga middle ground. Pagka sinwitch mo sa eco mode, as expected, medyo sluggish yung sasakyan. Mas matagal mag-kick yung power kasi nga natitipid ka eh. Kumbaga, sinasakal ng onti nung system yung buong power delivery para mas, technically, mas fuel efficient. Now, pag nilagay mo sa sport mode, mas magiging responsive yung kanyang throttle. And yung kanyang RPMs, mas bababad sa higher gears since naka CVT tayo. Pagka naka-sport mode ka, mas bababad siya sa higher RPM. Tapos, ako naman kasi, gusto ko yung middle ground eh. As it is sa comfort mode, yung throttle response niya, for me, it's already good eh. Yan eh, pumipitik na siya agad eh. Tapos yung kanyang power delivery naman, hindi ganun kabitin. Well, considering no, nung tinest namin tong sasakyan na ito, 3 lang kami dito sa sasakyan. Hindi kami punong 5 or punong 4. Tapos light load lang. It might be a different story kung fully loaded yung sasakyan na ito. Kasi nga, mas mabigat, mas kailangan mag-work ng engine. Pero as it is, komportable yung sasakyan na ito. Overall, what I can say is that the Geely GX3 Pro is a car na para doon sa mga taong chill mag-drive, di ba? At kung ikaw ay naghahanap ng sasakyan na pwede mong gawing daily driver, the Geely GX3 Pro ay pwedeng nasa listahan mo dapat. Gaya nga nung sabi ko, it doesn't give a Coolray-like na driving performance, which is expected, pero hindi naman bitin ang sasakyan na ito. Yun, no? So bago natin husgahan itong Geely GX3 Pro Comfort, paalala lang na ang presyo nito ay 878,000 pesos, which is 58,000 less pagka kinumpara mo dun sa Toyota Race 1.2G na variant. So ano bang masasabi ko dito sa Geely GX3 Pro? Well, for me, I think magkakaroon siya ng uphill battle or matindi yung magiging challenge sa market. Kasi wala siya nung mga ibang amenities na makikita mo na doon sa kanyang mga segment rivals. Yun nga no, the Apple CarPlay and Android Auto has been Geely's Achilles heel ever since na pumasok siya dito sa Philippine market. And lahat naman sa atin, and baka ikaw din na mismong nanonood, dependent sa Waze kapag ka nagdadrive at mahilig mag-Spotify while on the road. At saka, sa panahon ngayon, parang hindi ka na tao o taong caveman ka. Taong caveman, parang labo. Kung wala kang smartphone. Kasi most likely, lahat naman sa atin ngayon, may smartphone na. And yun yung extension natin para we can stay connected kahit na nasa biyahe tayo. Di ba? Pagka may CarPlay ka, you can instantly ask Siri to send messages, to call someone, or to check messages kapag nakapark ka sa safe na lugar. Siyempre, don't text and drive. Yari tayo sa MMDA niyan. Tapos, no, although wala siya nung Apple CarPlay, meron siyang mirroring function. But then for me, mas seamless at mas magandang interface na nabibigay ng CarPlay or ng Android Auto. Tapos, no, yung headlights niya, naka-halogen. Yung iba niyang mga kalaban already comes with LED. No? Pero some crossovers in the market pa rin naman comes with a halogen. However, for me, ang pinaka
mapopoint out ko dito sa GX3 Pro is yung kanyang front exterior. Gaya na sabi namin kanina, it looks quite outdated, lalo na pag kinompare mo sa other Geely vehicles. Kumbaga parang magulat ka na, uy, Geely pala siya, di ba? Pero bumawi naman pagdating sa side at saka dun sa kanyang likod. So aside from that, no, pagdating naman sa interior, yes, for me, bumawi pa rin dun si Geely GX3 Pro. Kasi it looks more premium looking para sa akin compared dun sa segment rivals niya, no, like the Race. Mas straightforward at mas swabe for me yung layout ng kanyang dashboard. Plus, this car already comes with a cruise control, considering the price point ng sasakyan na ito. So all in all, yun ang masasabi ko sa Geely GX3 Pro. It's a give and take. Siyempre, wala namang perpektong sasakyan. Mamimili ka na lang kung ano yung pwede mong i-let go at kung ano yung mas komportable para sa iyo. Pero bagong lahat, i-test drive mo pa rin yung sasakyan para mas matansya mo kung para sa iyo ba ang kotse na ito. So paano ba yan? This is Martin Aglario, Cambio Boy Next Door. Kita-kits na lang tayo uli sa next video ha. Bye-bye! Tama, nangangawit na rin yung videographer. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!